Gusto nyo bang magpasko sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas? Sa tuktok ng mga bundok kung saan para bang abot na ang mga ulap. Tara, akyat ho tayo ng Cordillera at damhin ang init ng kanilang napakalamig na Pasko. Wala man tayong White Christmas sa Pilipinas, ang malamig na klima ramdam na ramdam. Lalo na ng mga kababayan natin sa bandang norte. Kaya tuwing Pasko, marami ang umaakyat dito. Kasama na yung mga Paskong Pasko humuhugot! Ang isa raw sa perfect getaway para sa mga hugotero at hugotera dyan. Ang Mount Ulap sa Barangay Ampukaw sa Itogon, Benguet, kung saan ang simoy ng hangin at lamig ng klima, Paskong Pasko talaga! Mula sa 6 na oras na biyahe papuntang Baguio, kailangan mong mag-jeep ng 30 to 40 minutes papunta sa Barangay Ampukaw, kung saan magsisimula ang trekking paakyat ng Mount Ulap. Tinawag itong Mount Ulap dahil kapag inakyat ang tuktok nito, parang abot kamay na ang langit. February 1, 1939, nadiskubre ang Mount Ulap ng isang inhinyerong unang nag-survey rito. Ti istoryakat ni Engineer Lagman, di ay nangi put up iti marker ijay. Hindi pa lang hantay siguro na yan. Alaunan, ang ganda ng Mount Ulap kumalat na rin sa social media. Mula noon, laksa-laksa ang mga dumarating na turista, lalo na tuwing Disyembre at Enero. Kung weekend nga, umaabot ng mahigit 500 tourists ang umaakyat sa Mount Ulap. First is inusal na gito yung North Face runner. Napan nag-salsod dito, yan nga lugar dito imbagak nga dita nga banda, dita Mount Ulap, then ijay nga nag-inot-inot nga adamot ng tiyong umay. Ang bundok na ito, tinatawag ding Mini Mount Pulag, kung saan bukod sa hiking, pwede ka ritong mag-overnight camping. Meron itong 3 peak o tuktok, ang Ambanao, grassland na malimit pagpastulan ng mga baka, ang Gungal Peak na paborito raw akyatin ng climbers dahil sa rock formation ito, at ang pinaka-summit ng Mount Ulap kung saan ang view makapigil hininga. Si Justine, aminadong miyembro ng SMP o Samahan ng Malamig ang Pasko, kasabay ng aming team sa pag-akyat sa Mount Ulap. May view deck kung saan may rentahan ng traditional attire para sa mga gustong magpakuha ng souvenir photos. Atin doon sa pinakatuktok nun, yun na po ang pinakasamit ng Mount Ulap. Maya-maya pa, simula na ang mahaba-habang lakaran. Matapos ang mahigit 1 oras na trekking, narating ni Justine ang Ambanao Peak. Ang ibig sabihin ng Ambanao, malawak. May taas itong 1,788 meters above sea level. Sa daan naman paakyat ng Gungal Peak, makikita ang man-made rock formation na ginawa raw mismo ng mga turista. Ayon sa paniniwala, pwede ka ritong mag-wish. Yun nga lang, sa tindi ng lamig at pagod na rin sa pag-akyat, si Justine pinulikat. Parang napersa yata kasi kanina, medyo tumatakbo kasi ako kanina, medyo masakit siya. Pero matapos ang halos 2 oras, narating din niya ang Gungal Peak. Yun nga lang, sa kapal ng hamog, hindi niya nasilayan ang ganda ng rock formation. Kaya nagdesisyon si Justine, pati na ang aming team, na dito muna magpalipas ng gabi. Parang bonus naman na natsyempohan niya ang napakaraming baka na dito ipinapastol, para na rin daw siyang nasa New Zealand. Samantala,
para painitin ang nanlalamig na damdamin ni Justin, lalo pat ang temperatura rito sa Mount Ulap, karaniwang umaabot ng 10 degrees Celsius tuwing gabi. Pinainom si Justin ng tapoy o rice wine. Buti pa itong tapoy, pinapainit niya ang Pasko ko. Kinabukasan, tumulak muli si Justin at ang aming team paakyat ng summit para masilayan ang pagputok ng araw. Sa wakas, narating ko na rin ang Mount Ulap dahil sa pagtsatsaga ko. Pero sa'yo, kahit anong pagtsatsaga ko, balawala pa rin ako sa'yo. Bago bumaba ng Mount Ulap, binalikan ni Justin ang Gungal Peak, kung saan panay ang kanyang selfie. May advice ko is, surutan dano, anya digay ordinances, sigurado nga bumayag, amo tayo nga proteksyonan ti environment, kat after all, agsublimat lang ka tayo. Kadagay panang ikwa tayo ti basbasurat tayo.